Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year. Batiin nyo naman ang inyong katabi. Happy New Year. Ano? Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. Bagong taon na. No? Bagong taon na. Panibagong biyaya na naman ang ating tatanggapin sa Panginoong Diyos. Amen. Amen. Nawa tayong lahat maging maligaya, masaya ngayong 2024. Sana magpahinga muna ang mga problema, no? Sana'y magpahinga muna ang mga karamdaman, ang mga dumadating na mga biglaan na nakakatakot sa pamilya. Magpahinga muna sila. No, nawa ibigay muna sa atin ng Panginoong Diyos ang taong itong tayo'y pinagpala at mabiyaya. Palakpakan, purihin ng Panginoong Diyos. Mga minamahal mga kapatid, no, marami tayong gustong mangyari ngayong taong ito. At tayo tutulungan ni Saint John the Baptist para mag-reflect. No? Sabi niya, I am the voice of one crying out in the desert, make straight the way of the Lord. Ako'y yung sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Yan ang kanyang sabi, ano? Siya'y sumisigaw sa ilang, galing sa ilang, sa disyerto, tang sabi niya, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Ngayong 2024, ngay January 2. Yan ang ating pagnilayan. Paano natin matutuwid ang buhay natin ngayong 2024? Para ang biyaya ay tuloy-tuloy na makapasok sa ating buhay, sa ating pamilya. Kaya sabi ni San Juan, dadating si Jesus. Pero ang kanyang dadaanan, dapat ang mga lambak ay tinatambakan, ang mga baku-bakong daan ay inaayos, tutuwidin ang daan. Ibig sabihin, tayo, simulan natin ang 2024 na tayo'y malinis. Yung mga likong takbo ng ating pag-iisip, ng ating pamumuhay, no? Atin ang tuwidin, no? Kung ikaw ay nasa kasalanan pa ring mabigat na hindi ka makalaya-laya itong panahong ito, tuwidin mo na ang iyong buhay. Kung hanggang ngayon nandiyan ka pa rin sa uri ng kasalanan yan, tuwidin mo na ang buhay mo. Tuwidin natin ang takbo ng buhay natin ngayong 2024 para ang biyaya ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Ibig sabihin, ating lilinisin ang dadaanan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya. Ito na yung panahon ng paglilinis natin, 2024. Para tayo'y makapagpahinga naman sa mga bagay na mabibigat sa ating kalooban. Yung mga nagpapahirap sa ating puso, tayo makapahinga naman. Kaya padaluyin natin ang biyaya ngayong panahong ito. Kaya sabi ni San Juan, make straight the way of the Lord. Tuwirin, maging malinis ang dadaanan ng Diyos sa ating buhay. Anong ating gagawin? Una, napakasimple, no? Yung ating pagiging Katoliko, i-practice natin. Sumimba tayo pagka
Linggo, Piyestang Pangilin. Huwag mong laging sabihing, marami akong gawain, may trabaho pa ako, may pinagkakaabalahan pa ako, o busy ako. Gawin mo ang linggo ay para sa Diyos, kaya dapat available ka. Sabihin mo, Lord, available ako sa iyo. Huwag mong sabihin, Lord, pasensya na, busy ako. No? Pag bumisi ka na ng bumisi, ang Diyos, nawawala na ng space sa buhay mo. Hindi na makapasok ang Diyos sa iyo. Laging gawin ninyo itong taong ito. Maging available lagi kayo sa Diyos. Amen. Amen. No, parang biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy tayo available lagi. Huwag mong sabihin, Lord, busy ako. Ang daming asikasuhin. Di nauubos yan hanggat buhay ka. Pero yung time na iaalat mo sa Diyos, yan ang nawawala. Kaya, una nating gawin, maging available lagi tayo sa Diyos. Dahil, pag tayo ang nangailangan sa Kanya, siya'y available lagi sa atin. Paano kung sabihin niya, sorry Father, busy din ako. No? Kaya, dapat lagi tayong available ngayong panahong ito. Mangumpisal, padalwa. Mangumpisal tayo. Pag alam mo naman na ikaw ay nasa mabigat na kasalanan, mangumpisal ka. Magbalik loob ka sa Diyos. Tuwirin mo ang iyong buhay. No? Huwag mong dalhin ang kaluluwa mo sa mga mabibigat na pagkakasala. Alam mo kung ano yan sa iyong puso. Palayain mo ang iyong sarili sa kasalanan. Papasukin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Tuwirin ang dadaanan ng Diyos sa iyong buhay. Mangumpisal ka. Ang sakramento ng kumpisal ay daluyan ng biyaya ng Diyos sa atin. Muli mong buhayin ang iyong kaluluwang namatay na sa kasalanan. Magsisi ka, magbalik loob ka. Pangatlo, magkawang gawa ka. Magmahal ka sa iyong kapwa. Huwag kang maging madamot, no? Ang buhay ng tao ay hindi ganong kahaba, no? Kaya magkawang gawa ka. Magmalasakit ka, no? Mahalin mo ang iyong kapwa. Dumamay ka sa mga taong lubos na nangangailangan. Pinagpala ka ng Diyos sa napakaraming bagay. Ibahagi mo yan, no? At makakaranas ka ng kaginawaan. Kaya mga minamahal, itong taong ito, sabi ko nga kanina, ito yung taon na papapagpapahingay naman natin ang mga problema. Pero paano mangyayaring sila'y magpapahinga kung tayo mamumuhay sa biyaya ng Panginoong Diyos? Huwag nyo laging sasanayin na ang ating mga kaluluwa ay patay dahil sa kasalanang mabibigat. Ang kasalanan ay kusang pagtalikod sa Diyos. No, ang mortal sin, alam naman natin yan, mors. Sabihin ay death, kamatayan. Pag ikay nasa estado ng mortal sin, namamatay. Ano namamatay? Yung iyong relasyon sa Diyos. Kaya ang Panginoon, ang daming gustong ibigay sa iyo, nagdadasal ka sa Kanya, pakinig niya, oo, humihingi ka, pero sa paggawa mo ng kasalanan, ikaw din ang humaharang sa biyayang tatanggapin mo. Humihingi ka ng kagalingan, humihingi ka ng biyaya sa iyong buhay, sa iyong pamilya, pero tuloy-tuloy naman ang paggawa mo ng kasalanan. Pero ikay nagdadasal din naman na ikay biyayaan, no? Hinaharangan mo ang biyaya ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng paggawa ng kasalanang mortal, mabibigat. Kaya, pag ikaw ay nangumpisal, nagbalik loob ka sa Diyos, nawawala yung shield na yan na humaharang at muling bumabalik ang iyong ugnayan sa Diyos.
Sabihin, nagbabalik loob ka na. At huwag mo na uling babalikan ang mga kasalanan mong pinagkasihan mo na. Mamuhay ka na sa biyaya ng Diyos. Nawa, muli, noong 2024, mamuhay tayo, umiibig, nagmamahal sa Panginoong Diyos. Tuwirin na natin ang daanan ng Panginoon sa ating buhay. Alisin na natin ang mga baluktot nating buhay, baluktot nating kaisipan, at nang ang biyaya ng Diyos ay ating tamasahin ngayong 2024. Amen. Amen.